guys, alam nyo, legit po si Tonic. Dahil si Tonic ay isang digital bank that offers different loan products. Isa na to yung credit builder niyang loan app na very reasonable po yung interest. Big amount, may konting admin fee or processing fee, and pwede siyang bayaran on installments. And it's available both sa Google Play Store and sa App Store. Ano naman itong nakita ko, guys? Meron ako nakitang Tonic na loan app sa iOS na gamit. Parang mapagkakamalan mo talagang Tonic. Kaya, mukha siyang madaling applyan, pero, wag kayo munang masilaw dyan sa sinasabi niyang maximum na loan na pwede mong hiramin, ha? Kasi baka sakit lang siya sa ulo. So, sinubukan ko siya. So, you guys don't have to. Keep watching. Hello everyone, welcome back to my channel, and this video is not sponsored. Okay, disclaimer kaagad. This is Ate Red at ako po ay nagre-review ng mga online loan platforms para mabigyan ko kayo ng tamang expectation. Dahil guys, sa bawat pag-uutang, this means obligation. Hindi po to yung parang laro-laro lang. This is obligation that can affect our future financial goals, decisions, whatever. So guys, importante po na responsible borrower tayo. Pero hindi po natin maiwasan na maka-encounter po tayo ng mga loan apps na medyo mapapa-question ka kung ano ba to. Ang lakas ng loob niya, ginagamit niya po yung logo ni Tonic. Pero hindi po ito si Tonic, and this one mai-encounter niyo po sa iOS. Oy, nag-warning na po si CICC tapos si SEC na hindi po true yung loan app na to. Kaya makinig kayo. Pero just in case ayaw makinig ha at gusto nyo pa rin i-download, well, wag muna. Mapasilip ko na lang muna sa inyo bago nyo siya actually lapitan. Pero huwag na natin hintayin na mapunta tayo sa delete na yan. Kasi alam natin, sometimes, nakakaduda rin kung talaga bang nagdi-delete sila. Sabi niya up to 99, pero guys, yung totoong credit builder ni Tonic is only 50,000 pesos po yung kanyang maximum na pwedeng ipahiram dito. Grabe, napaka-promising, 99. Sana ginawa niya na ng 100, tulad ng fake na Mr. Cash. So, ayun, flexible limit daw, and sinasabi pa na it's under JDS, construction. Hindi ko mag-gets kung bakit yung isang construction company mag-venture into a lending business. Kompleto ba to sa requirements para maging lending company siya? I don't see the connection here. But anyways, pwede naman siguro, pero siguro guys, siguro lang. Pero parang ang layo eh. Nasabi pa niyang flexible limit. So from sa sa layout na mismo na makikita mo dito, mukhang hindi po talaga to si Tonic. But anyways, let's continue. And then bakit low threshold? Ano ba? Fast approval daw. So ayun, mukha siyang promising. But well, wait. Panoorin niyo na yung video na to ha. Ayun, may professional service pa ng banner ng gagamit ng logo ng ibang company, yung legit na company. Paano ka naging professional, ano? So, hingi niyo po yung permission na matrack yung activities across all sites. Hingi po siya ng phone number. Paglagay mo ng phone number, pag-get mo ng OTP, hindi mo na kailangan hintayin na may mag-text sa'yo, andyan na yung OTP, lulutang po sa screen nyo. So, nakakatakot yung mga ganyan ha. Anyways, nagpatuloy pa rin ako guys. And from 99,000 pesos, sabi niya maximum na pwede mong pahiram. Tonic loan daw, instant payment, 30,000 na lang. Pero 121 days, huwag kayo kagad maniwala dyan ha. And then dito, ngayon naman sasabihin niyang Sophie Lending daw yung company na nagpapatakbo sa kanya. So, hindi na talaga si Tonic to. Dahil si Tonic is a digital bank. May sarili po siyang registration at hindi niya po kailangan yung registration ni Sophie. So, ayan guys, lumabas yung 2,000. 2,000 ka agad. 99, 30,000, and then naging 2,000. Tapos, ito po yung steps. Verify identity, personal information, work information, contact information, and please, huwag niyo ibigay yung mga IDs sa loan app na to. Baka magka-problema kayo, guys. Please lang. Ingat po. So, may other options, pero remember na yung mga IDs natin, it has our vital stats. Our information na hindi dapat basta-basta binibigay na sa kung sino-sino na lang, ha? So, yung driver's license, pipicturean mo, or pwede mong i-upload from your gallery, or yung valid ID, I mean. And then, magsiselfie ka. Pagkatapos nun ay, ipapakonfirm niya sa'yo na tama ba yung information. Tapos, ayun guys, magbibigay ka ng other info sa kanya. Kasama na yung company info and address ng company and company phone number na kailangan mo i-provide kahit na sabihin mo unemployed ka or housewife. It doesn't make sense. Inconsistency, meaning there's something wrong with the app. Anyway, so, contacts,
hingi po siya ng 3, pero gusto niyang may access sa lahat ng nasa phone book mo. So, wag po natin basta-basta binibigay yung mga ganyan, guys. Nako, delikado, especially when the loan app is not registered or questionable yung kanang registration. Anyway, so I had to give my 59 access to my 59 contacts kasi kailangan ko magpatuloy para mabigyan ko ng heads up. So, hingi po siya ng disbursement account na could either be your GCash or your bank. Give them a GCash and then pinakonfirm niya na tama ba yun at 2,000, hindi po yung buong natatanggap. Kakaltas po siya ng 800, so yung matatanggap po is only 1,200. And reject po tayo. Even if you give this app 5 stars, it doesn't mean na ma-approve ka. Kung ayaw kanyang ma-approve, then it's sorry na lang sa'yo. But hindi po siya kawalan, pero nakakasad na nagbigay ka ng information sa loan app na hindi mo naman pala maganda yung offer. So, nagpapadelete siya, pero nako guys, I don't know na papraning ako sa mga ganito. Kaya sana napanood niyo yung buong video. So, mukha siyang promising dun sa screenshots, but when you're actually in the app and punta ka sa dulo, nako guys, hindi po siya as nice as it claims to be. Plus, it's so obvious sa simula pa lang na hindi po siya yung totoong si Tonic. So, ayun mga guys, nagpa-delete ako ng account and I hope na di-delete nga niya talaga. So, in plain and simple terms, wag po sa loan app na to kasi baka sakit lang po siya sa ulo and pwede naman natin siyang i-report sa SEC. Pwede naman natin siyang i-report sa CICC because this is a major violation and if found na may violation, there are consequences for this company. But these things, take a long time because may process po siyang sinusunod. So that is why I always say na prevention is always better than cure. Sinabi na nga ni SEC, sinabi na nga ni CICC na hindi po legit yung loan app. Bakit ka naman magbibigay ng info sa ganito mga loan app? Ano ka ba? Ano ba? So kung gusto nyo or kailangan yung online loan platform na yung legit at compliant dahil regulated po sila, then you can go to the list of legit loan apps sa playlist na to. I created that list guys so that meron kayong guide. Hindi ko po sila pinopromote pero sinishare ko po yung experience ko sa mga loan apps na to. And I hope dito po mahanap nyo yung mga list ng yung mga apps na yung okay para sa inyo. Kasi wag dito guys, wag dito sa loan app na to, nakakatakot siya. So, yun lang. So, sana iwasan nyo to guys. Hindi itong totoong Tonic. Meron naman pong totoong Tonic. Google Play Store, iOS, pwede. Pero, ito po yung logo. Hindi po ganito. So, mag-ingat-ingat po tayo. Huwag po tayong nagmamadali. Huwag po tayong atat. Dapat nagbe-verify po tayo bago tayo mag-go sa ating mga pag-uutang activities. Anyway, so that's it for today's video. I will see you on my next vlog. Kapag may nakalimutan akong banggitin or may mga loan apps kayong gusto nyo pasilip, let me know in the comment section. And bye for now.